Hello guys! So ayun, I already finished my sample point of sale system. Simple lang to ha. So wag kayong mag-expect masyado sa design. Pero yung flow, nandito naman. Dito sa ginawa ko, meron tayong two users, admin and cashier. Sa admin side, may access siya sa lahat. Sa cashier naman is yung main POS lang. I'm not that familiar din kasi masyado sa POS system. While I was studying, the systems that I mostly created were the attendance monitoring system, yung my RFID, library system, hotel management, reservation system, and so on. That's why if ever na may questions or suggestions kayo regarding sa ginawa ko, comment lang kayo. Okay, let's start. Syempre, the first thing that we need to do is to log in. Admin side muna. We have here the username and password. Username, admin. Password is also admin. Naka-password card tayo. Log in. So here's the dashboard. We have here the logout button. Syempre, pag nilog out natin yan, babalik lang tayo sa login form. Admin, administrator. Admin is yung username ng nag-login and yung administrator is the user level. Nandyan yung total sales, kung nakamagkano tayo, total items or total number of stocks, total items sold, or kung ilang items yung nabenta. Wala akong masyadong idea sa dashboard ng POS kasi ang kadalasan ko lang nakikita sa mga mall is yung pinaka-POS na, yung main POS. So, ayun, add na lang kayo if ever na gusto nyo ring mag-create ng dashboard. Yung dashboard naman is summary lang siya ng mga important data na nakapaloob dun mismo sa system nyo. Pwede rin kayong mag-add ng number of items na kailangan ng mag-restock, yung mga nasa critical level na, like that, and so on. So, going back, unahin natin yung maintenance, tong maintenance side. Dito sa maintenance, we have here the staffs or employees, categories, items or products, and the stocks. Dito muna tayo sa staffs or employees. Dito sa employees form, nandito yung list ng mga users or ng employees, syempre. We can add, edit, and delete employees information on this form. Meron akong two users dito sa list, yung admin and yung cashier. Add tayo ng another one. Click add. Kapag kasi hindi natin pinindot tong add button, naka-disabled lahat ng text boxes natin. For safety or protection na rin siya ng mga systems. Okay. Username, Juan de la Cruz. Password, Juan de la Cruz na lang din. Since admin side tayo, visible sa atin lahat ng information ng mga employees. Okay. Last name, de la Cruz. First name, Juan. Middle name, Smith. Age is 26. Birthday, December 26, 1996 na lang. Address, Cebu. Contact number, kahit ano na lang. User level is cashier. Save. Ayan. Added na siya sa list. Na-clear na rin yung text boxes and naka-disabled na ulit. Edit naman. Select lang tayo ng row na gusto nating i-edit. Si Juan na lang. Select nyo lang si Juan, then click edit. Lahat ng infos niya ay mapupunta na rito sa text boxes. So, it's up to you kung anong details yung gusto nyong i-modify. For example, Juan na pala siya. Click update. Ayan. From Juan, Juana na siya. Next, delete. Delete natin tong Juan Santos. Select nyo lang. Then, click delete. So, ayan, na-remove na si Juan Santos. Itong clear button,
Pang-clear lang siya ng text boxes. Like this. Okay? Mamaya, ilalagin natin si Juan de la Cruz. Siya yung gagamitin natin once na i-open na natin yung cashier side. Meron din pala tayo ritong search bar. So, if ever na marami na yung data natin dyan, pwede na tayong mag-search ng specific data na gusto nating i-view. Next, back muna tayo. Categories form naman. So, nandyan yung list ng item categories. Pinakasimple siya sa lahat. Categories lang siya ng items or ng mga products. Ginagamit siya to group the items. We can also add, modify, and delete items on this form. Same with the employees form. Click add muna tayo bago makapag-add ng category. For example, frozen foods. Save. Okay. Modify. Edit. Edit natin tong liquor. Lagyan natin siya ng S. Update. Yan. O, liquors na siya. Then, delete. O, try nating delete yung liquors. Ayan. So, wala na. Clear. So, ganun lang din naman yung function yan to clear text boxes. Back. Items naman. Dito naman tayo nag-add, modify, and delete ng items. Ito yung list. Ayan pa lang yung mga items na na-add ko. So, add tayo ng isa. Product code. So, dito, manual lang siya. Pero kayo, much better kung i-automatic nyo siya. Auto-increment. Ganun. Add tayo. P006. Next, product description. Add tayo ng CDO Idol Cheese Dog 250 grams. Category, yung in-add natin kanina. Frozen foods. Unit price, I'm not sure kung magkano. 40 pesos na lang. Pre-order level, 10. So, kapag 10 na lang yung quantity, need na umorder ulit. Okay? Save. Ayan na yung hotdog. Nasa list na siya. Edit. Edit natin yung hotdog. Yung grams, gawin nating letter G lang. Update. Okay. Updated na siya. Delete. So, ganun lang din. Hindi na ako magde-delete ng item. Konti na nga lang yung items natin dito. Clear. So, ganun lang din. Nag-clear ng text boxes. Okay na. Back. Next. Stocks. Dito sa stocks, kapag mag-a-add naman tayo ng quantity sa items. Paano ba ito nag-work? So, ganito. Nandito lahat ng items na meron tayo dito sa system. Saselect nyo lang yung item na gusto nyong dagdagan ng stocks. For example, itong Nestle All-Purpose Cream, meron pa tayong remaining na 25 dyan sa stocks. Mag-a-add tayo ng 25 pa. Select nyo lang siya, then mapupunta sa text boxes lahat ng infos. Then dito sa quantity, or dito sa add quantity, lagay nyo lang dyan 25. 25 yung i-add natin, di ba? Then click add stock. Okay? Mapupunta muna rito sa kabilang table yung in-add nating stocks. Ito. Next. Mag-a-add din tayo ng fudgy bar. Meron pa tayong 50. Yan, meron pa tayong 50 dito sa stocks. So, mag-a-add din tayo, for example, ng another 50. Add stock. So, ayan. Halimbawa, iyan muna yung i-add natin. Kapag okay na kayo dyan, click nyo lang yung save. Ayan, oh, okay na. Yung Nestle All-Purpose Cream, from 25, 50 na siya ngayon. Yung fudgy bar, from 50, nag-add tayo ng another 50, so 100 na. Okay, goods.
cancel button, if ever na ayaw nyo na mag-proceed sa pag-add ng stocks, click cancel lang. Okay? Back tayo. Next, POS na. Yan yung POS module natin or POS form. Dito sa taas, nandyan yung item information. So, every time na i-click nyo yung item dito sa table, makikita nyo dyan yung details. Like product code, description, and so on. Itong table na to, ayan yung list ng lahat ng items na meron tayo. Then, itong empty table naman sa right side, dyan mapupunta lahat ng in-add to cart nating items. Kumbaga, siya yung cart natin. Dito naman sa side na to, itong malaki, yan yung total ng lahat ng babayaran natin. Total na siya. Deducted na dyan yung discount, added na yung VAT, and so on. Dito naman sa ibaba, andyan yung breakdown. Okay? Next, ito naman yung transaction number. So, naka-random siya. Nagre-reset siya every time na nakakapag-complete na tayo ng transaction or kapag pinindot natin tong new transaction button. Tapos, ito namang add discount button, mag-open siya ng new form and dyan natin nilalagay yung discount percentage na gusto nating i-add. So, ito, yung discount is nade-deduct siya sa buong total ha. Hindi siya per item. Hindi siya gaya nitong VAT. Itong VAT kasi is added siya per item. Okay ha? Per item. Next, payment. So, once natapos na yung pag-a-add ng items, click payment button lang and mag-open siya ng another form. Magdi-display dyan yung total ng babayaran nyo and i-input lang natin dito yung payment. Then, dito sa third text box is yung change or yung sukli natin. Naka-auto-compute na siya. After that, click save lang once na okay na yung transaction. Then, magre-reset na ulit yung POS natin. Ganon siya nag-work. Let's try. Add tayo ng items. For example, bibili tayo. Bili tayo ng fudgy bar. 5. Click nyo lang. Then, ayan, na-enter nyo lang kung ilan ba yung bibilhin nyo. So, 5. Next, Quake Overload. 5 din. Meron ditong Sunmig Light. Bili na rin tayo ng 10. So, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung VAT natin per item. Nakamultiply siya sa 12% na VAT. And itong discount, add tayo ng 5%, for example. Ayan, naka-auto-compute na rin siya. Meron din pala tayo ritong clear cart button. If ever na ayaw nyo nang mag-proceed sa current transaction, click nyo lang siya, then makiklear na tong table natin or yung cart nyo. Dito rin pala sa table or sa cart natin, every time na nag-a-add tayo ng item or product, meron din siyang delete button. So, if ever na magbago yung isip nyo at gusto nyo nang i-delete yung item na yon, pwede nyong i-click yung delete button na yan. Then, mawawala na yung item na yan sa cart nyo. Okay? So, bayad na tayo. Click payment button. Ayan. So, yan yung total ng mga nabili natin. 1,140. Naka-discount tayo ng 5%. So, 60 pesos yung equivalent nun. Yung VAT is 144 pesos. Mahal din. Bayad tayo ng 2,000. Yan. May sukli pa tayong 860 pesos. Click Save. Payment was successfully saved. Ayan. Malinis na ulit yung table. Then, na-reset na yung POS natin. Back. Punta naman tayo sa reports. Last part. Dito sa reports, add lang kayo ng mga kailangan nyo pa. Kasi yung in-add ko rito is yung items list lang and sold items.
Dito sa items list, syempre yung list ng mga items na meron tayo dito sa system. Hindi ko na siya pinaganda masyado, no? Sa sold items naman, yung mga nabiling items, obviously. So, crystal report lang naman yung kailangan natin pagdating dito. Okay, back. Nadagdagan yung sales natin, no? Pati yung items and yung benta. Log out. Next, log in naman natin yung cashier side. Yung kinreate natin kanina. Username, Juan de la Cruz. Password is Juan de la Cruz also. Okay, log in. So, POS na agad yung nag-display since limited nga lang ang access ni cashier gaya ng sinabi ko kanina dun sa start. So, ayan guys. This is my simple point of sale system. Sa mga naghahanap ng flow ng POS, sana nakatulong ako sa inyo. Para naman sa mga may gusto ng tutorial kung paano ko to ginawa, gagawa ako ng part 2 for that. So, thank you guys for watching.